Kape po. Yun. Lumampas po kami. Ha? Lumampas po kami. Malabas pa kayo? Oo. Opo, pasunod pa po yung isa eh. Ngayong araw na ito nga yung araw na alis ng first batch ng aming mga patient na dadalhin sa medical mission. So kung natatandaan po ninyo dati ay nag-post po ako sa Facebook, sa TikTok na kung sino yung mga patient na may mga problema po, mga lip palette, yung mga bingot po, ano po, tapos yung may mga diferensya sa mata, na kailangan po ng mga surgery, ay dadalhin po natin sa medical mission. So libre po yun. Kaya po malaking pasasalamat namin kay Attorney Gani kasi tuwing yearly na magkakaroon ng medical mission dito sa Pilipinas, itong asosasyon ng mga doktor ng US, Pilipinas, tsaka Korean doctors na magbigay ng libreng gamot dito sa Pilipinas ay nabibigyan po tayo ng slot. So ang ginagawa naman namin ay i-inform po namin yung mga kababayan namin na may problema yon sa bingot, sa mata para po madala dun sa libreng operasyon. At dahil operasyon lang ang libre, so ang ginagawa ko ay lumalapit po ako sa LGU kay Mayor Ralph Lim para manghingi naman ng assistance ng sasakyan. Dahil nga po sobrang layo ng aming lugar ay malaki rin po yung gagastusin ng patient pag hindi na libre ang sasakyan. Kaya thank you very much po Mayor Ralph Lim sa LGU po ng San Andres, Quezon. At lagi po kayo nakasuporta sa amin. So last year po ay may dinala na rin kami mga patient at bigay din po sila ng assistance ng sasakyan. So mabuhay po kayo. Happy birthday po ulit. So birthday po niya nung umalis kami. At bukod nga sa sasakyan ay pwede pang magkaroon ng financial assistance itong ating mga patient. So dahil wala lang silang cash advance ay pagbalik na lang kami mag-aabyad dahil kukuha lang kami medical certificate. Pero at least may aasahan sila. So last year ay 2,000 per patient po yung nakuha namin. So malaking tulong na din para dun sa mga nagastos nila sa pagkain at sa pag-stay dito. So dun sa meeting ay diniscuss ko na din kung kailan ang alis ng bawat batch. So ngayon nahati sa dalawang batch dahil magkaibang schedule ng operasyon para sa mga bingot at operasyon para sa mga may eye problem. So bali susunod na lang sila. Mauuna kaming may mga bingot at plastic surgery. So ako sasama ko sa batch 1 para may mag-assist. After ng meeting, so nag-work na muna ako kasi may mga reports akong pinasa pa. Then hapon pa naman yung biyahe namin after ng work ko. Tapos ililib ko na lang yung Friday para sa kanila. So balang nangyari sa travel namin, so kami lang nung driver ang umalis dun sa mismong bayan. Then dinaan na lang namin yung mga patient like sa Sitio Quarry at saka sa Sitio Latay. Kasi mga taga-barangay sila. So dinaan na lang namin para hindi na sila mamasahe pauwi. Then may patient din kami na dadaanan namin ng Lucena City. Kasi yun yung na-aksidente. So itatry natin siyang ipa-plastic surgery kung pwede na siyang kibuin. So sayang, ang mahal ng plastic surgery. So dito may libre kung pwede na siya. Kasi bagong accident lang siya. So estudyante ko siya dati. Ayan. So si Levi, dinaanan na lang namin siya sa Lucena. Hindi na sila umuwi ng San Andres kasi gagaling lang din yung hospital. So para hindi na siya mag-travel dahil almost 4 to 5 hours po ang travel mula sa San Andres hanggang sa Lucena. So sabi ko dahil may ganito namang operation ay stay na lang siya ng Lucena. Tapos daanan na lang namin. After madaanan si Levi sa Lucena, so diretso biyahe na ulit kami. So ang oras niyan siguro mga 11 o'clock na ng gabi. So nasa Lucena pa lang kami. Kasi sabi ko doon sa driver namin ay dahan-dahan lang ang pag-drive. Kung gusto kasi namin bilisan ay mabilis lang din kasi driver siya ng ambulance. Pero sabi ko para safe po ay dahan-dahan lang ang pagpapatakbo syempre. Tapos almost 12 o'clock na nung nakarating kami dito sa mismong Kubo House na
tutuluyan namin. So, thank you po Attorney Ganis for assistance. So, kayo na po nag-assist sa amin sa medical mission, pati sa paghanap ng matutuluyan ay si Attorney Gani pa din yung nag-assist sa amin. So, God bless you po. Medyo naligaw pa kami dito, so lumampas pa kami dun sa mismong way, kaya lang ID. Bumalik kami at nakita din naman namin. So, buti hindi pa kami masyadong nakakalayo. So, thank you very much po sa caretaker. Dahil kahit po midnight na ay inintay pa rin po kami para pagbukas ng gate at saka po ay sabi po sa amin yung mga amenities dito at pag-prepare ng aming mga bedding. So, thank you po. So, dito, pagpasok namin, so makikita mo yung ambience na talagang parang nasa probinsya. Kasi sa amin sa probinsya, probinsya, pero mga bato na po ang bahay. So, ito, parang ang concept nito, nung owner, ay ma-feel po nung guest nila na talagang nasa probinsya sila. Kasi, mostly, taga Manila, pero ang layo ng mga probinsya. So, dito pwede silang mag-staycation. As in, talagang ang bahay nila ay yari sa bamboo o sa kawayan. So, ayan, kung makikita nyo, ang ganda. Then, bahay kubo po talaga yung concept niya. Ayan, nakataas siya, naka-elevate. Then, may room sa taas, bali isang single, tas dalawang queen. Then, sa baba ay isang queen at doon na din yung banyo, yung dirty kitchen, yung kanilang counter, then yung dining table nila. So, ganda. At ang kagandahan dito, meron na rin po ditong mga gamit. So, may mga utensils na, may mga pinggan, baso, tas kutsara. Then, meron na rin po lutuan, may rice cooker. So, kung kayo po ay mag-stay dito, so mag-bring na lang po siguro kayo ng foods. So, kung wala naman po kayong nabiling mga pagkain, so may mga stores po malapit dito na pwede nyong bilhan ng pagkain. So, pwede po kayong magluto. So, feel nyo po nasa probinsya. May ihawan din. So, after ng house tour ni tita, so, inassign ko na sila kung saan silang room mag-i-stay at saan sila comfortable. So, ako, sumama na lang ako dun sa aking barkada na may dalang baby. So, kasya naman kami dun sa kama, luag pa dahil kami ay mga cute size. So, pwede kami kahit pahalang ang higa. So, yun ang kagandahan. Pag maliit, pwedeng isiksik. So, ayan. Hindi na kami kumain kasi nag-dinner na kami sa biyahe. So, may restaurant kami nakaitan sa Makalelon. So, hindi ko na lang siya na-vlog dahil nagutom na siguro. So, ayun na lang. Lagi po kasi akong gutom. Yun na lang po. At kami magpapahinga para bukas sa schedule ng screening nila. So, natulog na kaming lahat-lahat. Ang baby na aming kasama ay hindi pa din at kain-kain pa din. So, yun lang po. Good night sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye. See you tomorrow.